Isa sa mga pangunahing proyekto ng Philippine Navy ay ang proposal nito na i-upgrade ang naturang Hamilton class high insurance cutter ng Pilipinas na nabili pa sa Estados Unidos mula 2011 hanggang noong 2016. Ang mga barkong ito ay naturang Delpilar class frigate. Sa isa sa mga pangunahing tungkulin ng frigates na ito ay ang pagiging naval combat nito. Dapat equip ito ng mga pangunahing kagamitan kagaya na lamang ng anti-surface, anti-submarine at mismo anti-air combat, bagay na maaasahan sa bawat siksikan at gitgitan na masasagupan ng ating Philippine Navy sa ating karagatan. Ngunit ang naturang Delpilar class ay nabili ng Pilipinas sa bansang Amerika ay talagang kulang na kulang sa mga armamento kagaya na lamang ng anti-ship, anti-aircraft missile at kahit na mismo ang torpedo ay hindi equipped ng barkong ito. At ang dahil sa kakulangan nito naturang kagamitan, dalawang opinyon ang pinagpipilian ng ating Philippine Navy. Ito ay downgrade na lamang ang naturang Delpilar class at gawin na lamang ng mga patrol ship o ang proposal nito na i-upgrade ang naturang Delpilar class upang mag-classified ito bilang frigate class vessel. Kaya ngayon pag-uusapan natin mga idol ang mismong kasaysayan ng mga barkong ito, ang mismong kakayahan nitong magbigay proteksyon sa ating karagatan. Taong 2011 nang announce ng Philippine Navy ang planong amposition nito sa tatlong ex-Coast Guard Hamilton class ng insurance cutter ship. May 14, 2011 ang formal na may turnover sa Philippine Navy ng isa sa tatlong Hamilton class na high insurance cutter ng Estados Unidos. Ang kauna-unahang barko ay may dati ng pangalan na USG GC Hamilton, but it was renamed by the Philippine Navy Perigorio Delpilar PS-15. At ang barko ay na-commission Philippine Navy noong December 14 up to 2011. Kasunod na taon, May 22, 2012, nang natanggap ng Pilipinas ang pangalawang Hamilton class high insurance cutter ng Estados Unidos. Ito ay may dating pangalan na USC GC Dallas, pero agad naman ito pinalitan ng Philippine Navy at pinangalanan na BRP Limon Arcala Space 16. Ang barko ay special na na-commission ng Philippine Navy noong November 22, 2013. November 17, 2015 nang matanggap ng Pilipinas ang pangatlo at huling Hamilton class cutter ng Estados Unidos. Ang barko ay may dating pangalan na USC GC Motoel, ngunit it was renamed bilang BRP Andres Bonifacio BS-17. July 21, 2016 nang ito na formal na na-commission ng Philippine Navy. Ang naturang Delpilar class ay tinalaga sana bilang frigates ay tatalaga na lamang bilang patrol ship. Isa sa makadahilanan ay naturang mga kagamitan at armamento nito ay talagang hindi pasok sa naturang standard. Upang makonsidera bilang frigates class, ang naturang mga Delpilar class ay equipped ng dalawang 18,000 horsepower o 13,000 kilowatt prat at with mega turbines na talagang kaya magpatakbo na hanggang sa 28 knots o 52 kilowatts per hour. Equipped din ang barkong ito ng dalawang makinarya, ang 3,500 horsepower o 2,600 kilowatt per bank more diesel engine. Ito ay mayroon speed na kaya umabot ng 70 knots o 31 km bawat oras to up 14,400 nautical miles o 26,700 km without refueling. Bago pa man ma-turnover sa Philippine Navy ang mga barkong ito ng Hamilton class cutter ay equipped na ito sa naturang MK-75 Automilala 76mm combat minigun. Ito ay may rate of fire with rapid speed na aabot ng 120 rounds per minute. Equipped din ito ng dalawang MK-38 M242 Bushmaster 25 minigun. Ito ay may standard na rate of fire na aabot ng 200 rounds per minute. Ito rin na may firing range na aabot ng 3,000 meter o 9,800 feet at equipped din ito ng palang CIWS system.
Pero alam nyo ba mga idol, bago pa man ma-turn over sa ating Philippine Navy ang naturang M242 Bushmaster 25mm Chingan at ang palang CIW system ay tinanggal na ng United States Coast Guard. At ang naturang MK-75 Automirara 76mm combat minigun lamang ang nag-iisang armamentong natira sa barkong ito. Nang ito'y tuluyan na ma-deliver sa ating Philippine Navy at nang ito'y na may matanggap ng ating Philippine Navy, agaran naman itong nilagyan ng MK-38 Mod 125mm Chingan at dalawang MK-16 20mm autocannon ang mismo BRP Gregorio del Pilar PF-15. Kinabitan naman ng 6.50 caliber machine gun ang barkong BRP Arcalas at ang mismo BRP Gregorio del Pilar. Nag-order naman ang Pilipinas sa Estados Unidos ng dalawang brand new na MK-38 Mod 25mm Chingan system. February 17, 2014 nang ito'y tuluyan ng ma-receive ng Philippine Navy at inaantay na lamang ang US Coast Guard Armament Team para sa naturang installation. January 25, 2015 ang dalawang brand new na MK-38 Mod 25mm guns ay formal na naikabit sa naturang BRP Ramon Arcalas BS-16. October of 2015, nag-order uli ang Pilipinas sa Estados Unidos na MK-38 Chingan. Ito ay isang Mudcrane variant. September taong 2016 na mag-order na naman ang Pilipinas ng dalawang unit ng MK-38 Mod 335mm Chingan. June 2019 na naturang first set ng 2 units ng MK-35 Mod 325mm Chingan ay formal na naikabit sa BRP Gregorio del Pilar. Ang naturang mga Del Pilar class naman mga idol ay mayroong flight kit of hangar which is capable of hanging helicopter. Ang naturang BO-105 Light surveillance helicopter naman ang unang na-assign para sa barkong BRP Gregorio del Pilar. Ngunit kalaunan ito'y pinalitan ng isang mas ma-advance at makabagong EWT-9A Power Helicopter at sa kauna-unahang pagkakataon May 21, 2014 isang matagumpay na helicopter ship for deployment ang ikinasa sa naturang Del Pilar class ng mga barko. At dahil sa naturang modernization program, isa sa mga pinagplanuhan ng ating Philippine Navy ay naturang pag-upgrade sa buong Del Pilar ship class. Isa sa mga pangunahing i-upgrade mga idol sa naturang barkong ito ay ang mismo notification system nito. Kasama rin mga idol ang communication system, propulsion surveillance at mismong weapon system. August of 2018 na mag-sign up deal ang Department of National Defense at Hagwa System Corporation. Layunin sa naturang kasunduan ay ang pag-supply at pag-install sa Hagwa System sa naturang makabagong kagamitan ng barko. Sama dito mga idol ang Naval Service Line 2 Integrated Combat Management System o CMS. Kasama rin ang Holman Solar CMS. Kasama din ang pinagkasunduan ng naturang radar. Isa na dito ay ang AN/PC-77GC 3D Air Surface Radar. Kasama rin isang CP-230 Electric of Indirect System at dalawang MK-38 25mm guns. Kasama rin ang kasunduan na i-upgrade ang naturang navigational system, situation awareness, AIS weapon, hanggang countermeasure at marami pang iba. At February 21, 2020, pinagplanuhan na rin ng Philippine Navy ang pag-install ng torpedo weapon system sa naturang barko. Ito ay para maiakma ang new install hull-mounted solar na para sa mga anti-submarine operation. October 14, 2020 na formal na inilabas sa publiko ang isang 3D mode program na gagamitin at magsisilbing basahin para sa buong pag-upgrade sa naturang Del Pilar class
Ikaw, Idol, anong masasabi mo sa topic na ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sama kayo na rin lang, mag-ingat, God bless. Bye bye.